Pag-usapan pa natin ang 2025 national budget kasama si Mobile Journal, Julie Baiza. Julie, bakit may tinatawag na conditional implementation sa ilang programa na inaprobahan? Ano yung kondisyon? Paps, yung conditional implementation para daw matiyak na naggagamit ng tama at maayos yung pondo. So ilan sa mga programa na under conditional implementation, yung AKAP ng DSWD. So ang kailangan, under nga ngayon na conditional na implementation, kailangan bago maipatupad at maibigay yung pondo doon sa programa, bumuo muna ng guidelines at saka IRR, ang DOLE, DSWD at saka NEDA. So sa ganung paraan, hindi daw ulit-ulit kung sino yung nagiging beneficiaries nitong programa na ito at maayos yung nagiging pagpapalakad or pagbibigay nga ng benefits. Paggamit dun sa pondo. Yes. Okay, ano na ang mangyayari sa PhilHealth ngayong final na wala na talagang subsidy ba yan? Yes. Julie? Tuloy kasi, Pap, since pinaliwanag nga kanina na under Constitution, hindi pwedeng maglagay ng pondo or magdagdag ng pondo ang Pangulo. So, ibig sabihin, zero talaga yung subsidy. Pero ang paliwanag pa rin ng economic managers kanina, sapat pa rin naman daw yung pondo ng PhilHealth. Gaya nung nakaraang paliwanag nila na meron naman kasing surplus at saka merong nakaabang na pondo yung PhilHealth para magtuloy-tuloy yung serbisyo. Doon naman sa DepEd, Pap, yung tinanggal nga na pondo, huhugot daw sila sa standby funds para mapunuan na lang yung inalis na 10 billion pesos para sa computerization program. Ibig sabihin, hindi pa rin masi-zero. Kumbaga, tuloy pa rin yung computerization program. At kung kinakailangan dagdagan, pwede silang mag-upload pwedeng ng pondo. Magdagdag as long as kaya pa daw mag-provide ng Department of Finance. Okay. Tumaas ba ang pondo ng Office of the President? Para saan daw ito? Tumaas ng 5.2 billion. So, Aba, from the malaki-laki yun, original, Pero, Paps, in-explain nila kung para saan yan. Kasi mag-host daw tayo ng ASEAN sa 2026. Supposedly, Myanmar yung mag-host, pero may worries daw sa security yung mga heads of states. So, ang alphabetical daw kasi yung hosting niya, ang kasunod na ay yung Pilipinas, and inaako nga ng Pangulo yung hosting. So, this year, para sa preparation since 2026, kailangan natin ng additional fund. Pero next year daw, Paps, asahan na mas malaki pa yung hihilingin nilang pondo for the ASEAN hosting. Dahil sa mga nabito, inaasahan ba ng gobyerno na may kukwestiyon sa legalidad ng pambansang pondo? Sabi ni E.S. Bersamin kanina, hindi daw yan mape-prevent, hindi maiiwasan. Pero hindi nila ini-encourage. Pero sa panig daw nila, confident sila na salig sa konstitusyon yung pagpapasa at pagbuo pagbalangkas nitong pondo, yung mga dinagdag, yung mga inalis, and sana daw ma-validate din yung work and efforts na ginawa nila. Kasi ang biruan nga nila kanina mga kabsek, wala daw nagpasko. Okay, makikita natin, nasa top 3 pa rin sa may pinakamataas na pondo ay ang National Defense. Pero kamusta naman ang pondo sa modernization ng AFP? Julie? Actually, kanina nga isa yan sa natanong, since sunod-sunod yung nangyayari, of course, sa West Philippine Sea. So, may mga bibilin ba tayo mga aeroplano o mga kaya lang, tangke? Paps, kasi bumaba ang pondo para sa AFP modernization. So, supposedly, 50 ang hinihiling nila doon sa NEP, and then binawasan sa BICAM. And ngayon, 35 na lang yung final budget. Pero ang sabi naman, inassure naman ng DBM kanina, na yearly daw, hinahanapan naman niya ng pondo para masustain na taon-taon magkaroon tayo ng pondo para sa modernization program ng AFP. Julie, sanay na tayong may pinakamataas na pondo ay ang DepEd. Pero kapansin-pansin na dikit ang budget ng DPWH dito. Ano ang reaksyon dyan ng mga opisyal? Actually, yung DPWH kasi, binawasan na siya. Doon ang galing yung natapyas na 26 billion So, inalis na yung mga pondo na para sa mga programang hindi pa nakikitang mai-implement soon. Pero ang nabanggit nga ng Pangulo before, mahalaga din daw kasi yung mga infrastructure, lalo na yung mga flood control projects natin. So, mahalaga din na mabigyan ng pondo itong DPWH. Sa education sector, again, pinakamataas naman yung pondo nila and inaasahan pa, nahuhugutan pa nga ng pondo from standby funds. Alright, maraming salamat, Mobile Journal Julie Baiza.